Guys! Welcome back ulit dito sa akin channel. Kung bago ka pa lang dito sa akin channel, ako nga pala si Mami Chef. For today's video nga pala mga mi, ayan, isi-share ko naman sa inyo kung paano gumawa ng ice candy buko pandan flavor. Kaya naman mga mi, ayan, una kong ginawa ay ayan, naglagay nga ako ng tubig dito sa may kaldero. Bali, 2 kalahating tasa, ayan. Dahil nga gagawa muna tayo ng gulaman. Bali, itong gelatin kasi, hahalo natin sa ice candy. Pagkatapos ay ayan, nilagyan ko nga rin ito ng isang cup na asukal. Saka naman haluin lang muna natin ito para matunaw talaga yung mga asukal. Haluin talaga natin ng maigi guys para mag-combine talaga yung gulaman powder at asukal. Pagkatapos ay ayan, isalang lang natin sa mahinang apoy at halo-haloin lang natin guys hanggang sa kumulo yung tubig niya. Kapag ganyan na siya kainit guys, medyo kumulo na kasi yan, ayan, pwede na yan siya at luto na yan siya. Kaya naman ayan mga mi, isasalin ko na nga siya sa lagayan. Balihin natin ko nga pala ito sa 2 mga mi dahil nga yung isa, hihiwain ko siya into cubes at yung isa naman, ihalo ko sa pag-mix nitong mga ingredients. Ayan, ito na nga yung buko na nabili ko. Bale, ito yung ihalo din natin. Bale, 2 buko nga pala itong nabili ko mga mi. Abay, ang mahal na pala ng buko ngayon, 28 na isa. Ayan, dahil nga buko pandan ang gagawin natin. Kaya naman, ayan, kulay green yung ating condense. Bale, 2 condense at 2 ibap na nga itong ihalo ko mga mi. Dadamihan ko na kasi siya ng gawa mga mi dahil nga mabilis lang naman siya maubos. Nakakatuwa nga talaga dahil nga kahit napakalakas na ng ulan, abay, mabenta pa rin ang aking ice candy. Kaya maraming salamat mga suki. Charot. At ayan mga mi, uumpisa na nga natin mag-mix nitong ice candy ingredients. Ayan, una ko nga nilagay ay ang buko, tapos ay isusunod ko na nga itong buko pandan condense. Ayan, kulay green nga talaga yan para maging buko pandan flavor. Pagkatapos ay ayan, isunod ko na nga rin itong cowbell ibap. Cowbell ibap, baka naman. Charis. At ayan mga mi, hinalo ko na nga rin yung kalahating gulaman. Hindi ko nga lang nakuhaan ng video dahil nga akala ko na record na, hindi pala. Nakakaloka, pagkatapos ko nga ihalo ay saka ko napansin, hindi pala napindot. Kasalanan talaga to ni Whitey Pamor. Pagkatapos ko nga i-mix mga mi, ayan, ihalo ko na nga itong asukal. Bali, 1 kilo nga pala yung hinalo ko dyan mga mi. Kaloka, 1 kilo pala ang ihalo, eh, tinakal pa. Bakit nga ba tinakal ko pa? Lutang yarn. At ito na nga mga mi, yung gulaman na ginawa ko kanina, ayan, hihiwain na natin siya into cubes. Bali, hihiwain natin siya ng maliliit. So yun mga mi, tapos ko na nga siya hiwain ng maliit, kaya naman ayan, ihahalo ko na nga siya dito. Pagkatapos ay ayan, halo-haloin nga lang natin siya para mag-combine talaga yung mga flavor niya. So yan mga mi, pagkatapos ko nga siya i-mix, ayan, ililipat ko naman siya sa mas malaking lagayan. At pagkatapos ay ayan, nilagyan ko na nga rin ito ng tubig. Bali, 2 pitcher nga pala na tubig ang nilagay ko dyan mga mi. Bali, equivalent siya sa sukat na 4 liters. At pagkatapos ay ayan, i-mix lang natin siya ng maigi.
So yun mga mi, dahil nga tapos na ako mag-mix, ayan, uumpisahan ko naman magtakal at magbalot. At ayan, nakabili na nga talaga ako ng imbudo. Bumili lang nga talaga ako ng imbudo mga mi para hindi tayo mahirapan sa kalisod. Bali, ang plastic nga pala na ginamit ko dyan mga mi ay size 1 and 3/4. At syempre mga mi, bago nga pala tayo magtakal, huwag nyo talagang kalimutan, haluin muna bago itakal sa plastic. At ayan, muntik ko na nga makalimutan talaga mga mi maglagay ng asin. Lagyan nga rin natin siya ng asin mga mi para magbalanse yung lasa at hindi maumay yung customer. At para naman magpantay yung gawa natin, ayan, isusukat ko nga lang siya dito sa may tasa. Bali, yung tanggad kasi ng tasa, yun ang pagbabasihan ko kung gaano kadami ang takal. So yun mga mi, medyo nahirapan nga talaga ako dun sa imbudo na ginamit ko dahil kailangan pong tusukin para pumasok yung buko. Kaya naman ayan, ginamit ko na nga lang ulit itong DIY imbudo ko para naman di na tayo mahirapan magtakal at malaki naman ang butas nito. So ayan mga mi, tapos na nga talaga ako magbalot. Kaya naman ayan, o diba, napakadami kong nagawa.
So yan mga mi, dahil nga tapos na ako magbalot, ayan, puputulan ko naman ito ng dulo ng plastic dahil napakahaba. At ayan mga mi, tapos na nga akong gumawa, kaya naman ayan, bibilangin na natin kung nakailang piraso. O siya, sige nga guys, hulaan nyo kung ilang piraso itong nagawa ko. Ang makahula ay maganda. Ang hindi makahula, pangit. Charot. Di, joke lang yung guys. Bale, ang nagawa ko nga pala dyan ay tadadadan, tadan! O diba, may paganong tugtog. 120 peraso. So yun lang guys, hanggang dito na nga lang ako. Maraming salamat sa mga nanood at sumuporta. At sana ay wag mong kalimutan mag-like, comment at subscribe sa akin channel. At pakiclick na rin ang notification bell at i-bell all mo na para maging updated ka lagi sa mga bago kong video. Yun lang, see you on my next vlog. Bye-bye!